Alam nyo ba mga kaibigan na maaaring magkaroon ng pangatlong digmaang pandaigdig dahil sa nangyayaring gyera sa Middle East sa pagitan ng bansang Iran at ng Israel na nangialam na ang bansang Amerika at pinasabog ang tatlong nuclear facilities ng Iran at nagbanta pa na kung hindi susuko ang Iran at hindi titigil sa pag-atake sa Israel ay sisiguraduhin ng Amerika na mas malala pa ang gagawin nilang pag-atake. Ayon naman kay Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei na hindi naman gaanong kalubha ang pinsalang nagawa ng Amerika sa kanila. Ayon pa kay Khamenei na hindi sila susuko at nagbanta pa sa Amerika na kung patuloy silang mangingialam ay magkakaroon sila ng malaking binsala sa gagawin nilang pag-atake bilang ganti. تصمیم چی بگم؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب. Ang rebelding Houthi group naman ng bansang Yemen na kalyado ng Iran ay hindi nila nagustuhan ang ginawang pag-atake ng Amerika sa Iran na nagpayag pa na handa silang gumanti sa Amerika. Ang pagkampi ng Amerika sa bansang Israel at pagtulong pa neto na atakihin ang Iran ay maaaring may mga bansa na mangialam na kaalyado ng Iran at magdulot ito ng mga kampiyan ng mga bansa na maaaring magresulta ng mga hindi pagkakaintindihan na maaaring mauwi sa pangatlong digmaang pandaigdig. Ang pangatlong digmaang pandaigdig ay hindi ito biro na maaaring magwakas na ang lahat at malipol ang sangkatauhan dahil sa mas pinalakas at high-tech na mga kagamitan at sandatang militar ng iba't ibang mga bansa. Lalo na't hindi lang isang bansa ang may sandatang nuklear na maaaring bumura sa isang syudad sa isang iglap lamang. Na ang mga bansang mayroong sandatang nuklear ay ang North Korea na mayroong bilang na 65, Israel na may 70, India 160, Pakistan 165, United Kingdom o Britanya 225, France 290, China 600, United States of America 6,185 at ang Russia na mayroong 6,490 nuclear weapon. Na ang pinakamalakas na nuklear sa mundo ay nasa Russia na tinatawag na Tsar Bomb. Mayroon itong 50 megatons na tumitimbang sa humigit kumulang sa 27 tonelada o 59,525 pounds. May habang 8 metro o 26 feet at diameter na 2.1 metro o 6.9 feet. Ang mga bansa naman pinapaginalaan na mayroong nakatagong sandatang nuklear ayon sa IAEA o ang International Atomic Energy Agency. Ito ay ang mga bansang South Korea, Turkey at ang Iran na hindi patukoy kung ilan ito. Para maintindihan natin kung gaano nakakilabot ang sandatang nuklear, kung magkaroon ng World War III, ang bansa maaaring sumalaki sa atin ay ang China dahil sa pagiging agresibo nila makuha ang ibang mga parteng isla ng Pilipinas. Nasa tingin ko, ang tatargetin ng China ay ang Maynila dahil ito ang sentro ng Pilipinas. Kung magagamit ng nuclear bomb ang China na tatama sa City Hall ng Maynila gamit ang kanilang pinakamalakas na nuclear na tinatawag na DF-5 o Dongping 5 na may bigat na humigit kumulang sa 183 tonelada o 403,445 pounds na may 4 to 5 megatons ay sa kalahating segundo lamang ay lilika ito ng isang napakalaking bolang apoy. Ang mga gusalit ng struktura ay kaagad na maglalaw at mawawasak. Ang mga tao at hayop naman na malapit sa pinagsabugan ay magmimisto ng animoy mga tubig na nalusaw. Ang pagsabog ay gagapang ito hanggang sa 5 kilometro. Ang mga lugar na may layong 5 kilometro sa City Hall ng Maynila katulad ng Intramuros, Binondo, Ermita, Malate, Paco, Pandacan, Santa Cruz at Sampaloc ay kasama ang mga maglalaho. Hindi pa dyan natatapos ang lahat dahil ang pagsabog ng nuclear bomb na may 4 to 5 megatons ay lilikha ito ng malawakang shockwave na aabot sa 6 to 15 kilometro na magdudulot pa ito ng mga pagyanig. Na mga lugar na may layong 6 to 15 kilometro sa Maynila ay ang Makati, Pasay, Mandaluyong, San Juan at ang lungsod ng Quezon na magtatamo ang mga lugar na ito na malawakang pagkasunog ng dahil sa shockwave. Ang mga tao na survive sa pagsabog ng nuklear at nakita malaking bolang apoy ay maaari sila ay kaagad na mabulag dahil sa nakakasilaw na liwanag. Pagkatapos ng pangyayari ay hindi pa dyan nagtatapos ang lahat dahil ang pinagsabugan ng nuklear na abot sa ilang kilometro ay mag-iwan ito ng matinding radiation na
makakapahamak ng tao kung sila ay lalapit dahil maaari kaagad mag-react ang kanilang katawan at mauwi sa kanser. Ang masaklap pa neto ay aabutin sa ilang dekada bago mawala ang radiation. Ang chemical ay maaaring sumama sa hangin na kung malanghap ng isang tao ay maaaring magdulot ng hindi maganda sa kanyang kalusugan. At ang usok na nilika ng pagsabog ng nuklear ay aakyat ito at mamumuo sa kalangitan na magdudulot ng pagdilim sa kapaligiran dahil matatakpan neto ang pagsikat ng araw. Ang mga punot halaman naman ay mamamatay. Ang Pilipinas ay makakaranas ng matinding kahirapan, tagutom at mga sakit na nakakaawa dahil sa biological warfare. Mga virus na sasama sa hangin na ikamamatay na milyong mga Pilipino. 4 to 5 megatons nuclear pa lamang iyan ng China. Paano pa kaya kung 50 megatons nuclear bomb na ng Russia? Mga kaibigan, ang pangatlong digmaan pandaigdig ay maaaring hindi gumamit ang mga bansa ng sandatan nuklear dahil sa international law, Nuclear Non-Proliferation Treaty, na kung gagamit man ang isang bansa sa kalaban nitong bansa ng sandatan nuklear ay nararapat din siyang bombayin ng sandatan nuklear. Kaya't isa ito sa dahilan kung bakit hindi magamit-gamit ng Russia ang kanilang sandatan nuklear sa Ukraine dahil hindi lang isa ang maaaring ibato sa kanya kundi dalawa o higit pa at isa pa ay hindi malalaman kung ano o sinong bansa ang maaaring gumamit sa iyo ng sandatan nuklear dahil ito'y biglaan na lamang. Ang digmaang pandaigdig mga kaibigan ay lubos na nakaabala na napakaraming tao ang masasawi gaya sa World War I. 20 million ang nasawi at 21 million naman ang sugatan na hindi pa ganoon karami ang tao at hindi pa ganoon ka-high-tech ang mga sandatang militar. Sa World War II naman ay may bilang na 75 million mga tao ang nasawi at tinatayang nasa 80 million naman ang sugatan na kung ikukumpara sa panahon ngayon na ang bilang ng mga tao ay mahigit sa 8.09 billion at may mga sandatang kaya mangwasak ng isang bansa sa isang iglap lamang dahil sa napaka-advance na ng ating mga teknolohiya. Kung maganap ang pangatlong digmaang pandaigdig nang walang ginagamit na nuklear ay maaaring ang bilang ng masawi ay humigit kumulang sa 800 milyong kataong mga sundalo at inosenteng tao at humigit kumulang naman sa 1 bilyon sundalo at mga inosenteng tao ang magiging sugatan. Kung magkaroon naman ng nuclear war, ang bilang ng mga masasawing tao ay mahigit sa 8 bilyon na halos wala na matitira pa ayon ito sa mga pag-aaral ng mga siyentipiko. Ngunit kung mangyari man ito, ang mga bansang maaari mong puntahan upang ikaw ay maligtas, ito ay ang Iceland at New Zealand dahil ang dalawang bansang ito ay malayo at walang kalapit na bansa na matatagpuan sa mga liblib na lugar ng mundo, malayo sa mga pangunahing sentro ng digmaan at mga estratehikong lokasyon. At itinuturing din ang dalawang bansang ito na never nasangkot sa anumang digmaan kahit wala sa plano ng mga bansa na sila ay puntiryain. Subalit sila ay makakaranas ng matinding kahirapan pagkatapos ng digmaang nuklear dahil ang mundo ay matatakpan ng makakapal na usok na maging dahilan upang walang sinag ng araw ang makarating sa kalupaan. Dahil dito ay mamamatay ang mga puno at halaman, pagkamatay ng mga hayop at pagbabago ng klima na ang temperatura ay bababa ito hanggang sa 20 degrees Celsius na napakalamig. Ang mga tubig din sa karagatan ay maaaring magbago na magkaroon ng mga chemical na nakakamatay na maging dahilan ng pagkamatay ng mga isda. Ang pangatlong digmaan mga kaibigan ay walang bansa mananalo dito. Lahat ay talo dahil lahat ay mauuwi sa pagkawasak at kamatayan. Mas maganda pa nga na sana lahat ng presidente sa bawat bansa ay puro mga kababaihan na lang dahil ang mga kababaihan ay mas mapangunawa kaysa sa mga lalaki na pataasan ng pride. Pero alam nyo ba mga kaibigan na kahit anong gawin at pigil natin na huwag mangyari ito'y mangyayari at mangyayari pa rin. Magaganap ito mga kaibigan dahil ang lahat ay nakatakdang mangyari na nakasulat sa banal na aklat na mababasa sa Mateo chapter 24 verse 6 to 14.